walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, Senador Antonio Trillanes IV makakapagdiwang ng Pasko kasama ang pamilya sa kaniyang pansamantalang paglaya. Magkakapatid na Webb handa raw tumulong para hanapin ang tunay na suspect sa Vizconde Massacre. Extradition ni Jessica Alfaro, posible raw hingin ng DOJ sakaling tumanggi ang star witness na makipagtulungan sa reinvestigation. Makipot na fire exit, bintanang may harang na bakal at depektibong fire extinguisher, bistado sa nasunog na pension house sa Tuguegarao City kung saan 16 ang nasawi. Fire Marshal ng Tuguegarao City sinibak sa pwesto. Noche Buena sa loob ng 30 minuto, alamin kung paano gawin. Pilipinas Calls, balik Pilipinas na. Proud na proud pa rin kahit hindi pinalad na makapasok sa finals ng AFF Suzuki Cup. At Filipino-Irish actor na kasama sa hit musical TV series na Glee, uuwi ng Pilipinas para sa 2-day mall tour. Matapos sa 7 taong pagkakakulong dahil sa kanyang pagkakasangkot sa Oakwood Mutiny, maligaya magiging Pasko ni Senador Antonio Trillanes IV. Yan ay matapos pagbigyan ni Makati RTC Judge Oscar Pimentel ang petisyon para sa pansamantalang paglaya ni Trillanes. Naghain ng petition for provisional release si Trillanes matapos ipagpaliban ni Judge Pimentel noong 1 linggo ang promulgation sa kasong kudeta laban sa kanya at sa iba pang sundalong magdalo. Pasado alas 9 ngayong gabi na makalabas sa PNP Custodial Center sa Camp Crame si Trillanes. Tumanggi muna ang pagbigay ng pahayag sa harap ng kamera si Trillanes dahil nais muna niyang gugulin ang kanyang oras sa kanyang pamilya. Pero sa isang statement, sinabi ni Trillanes na labis ang kanyang pasasalamat kay Pangulong Noynoy Aquino at sa lahat ng tumulong para mabigyan siya ng amnestiya. Pinasalamatan din niya ang kanyang pamilya, mga kaibigan at taga-suporta na walang sawa raw nanindigan sa kanya. Sa bahay ng kanyang biyenan sa Cainta Rizal, dumiretso si Senador Antonio Trillanes IV mula sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Live mula sa Cainta Rizal, saksi si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Igan, kakapiling na ngayon ni Senador Antonio Trillanes ang kanyang asawa at mga anak matapos ang 7 taong pagkakapiit. Sa bahay na ito na pag-aari umano ng kanyang mga biyanan sa isang subdivision sa Cainta Rizal, sinusulit ngayon ni Senador Antonio Trillanes ang mga unang sandali ng kanyang paglaya. Kapiling na ang asawa at 2 anak, tumangging magbigay ng pahayag si Trillanes, nakiusap ang mambabatas na bigyan muna siya ng oras para sa pamilya. Pasado alas 9 ngayong gabi nang inilabas ng PNP Custodial Center si Trillanes matapos aprubahan ng Makati Regional Trial Court Branch 148 ang kanyang petisyon para sa kanyang provisional release. Suot niya ang kulay pulang polo shirt at maong na pantalon. Kasama niya na lumabas ng Crame ang ilan sa kanyang mga staff sa Senado at sakay ng 8 o higit pang mga sasakyan sa convoy. At mababakas naman o kitang-kita sa mukha ni Trillanes na bahagya itong humingiti. Sinyalis nga na ikinatutuwa nito ang kanyang paglabas, ang pansamantalang paglaya. At ayon sa isang miyembro ng staff ni Senator Trillanes ay bukas ng araw magpapaunlak ng interview itong senador. Nagpadala naman ang Office of the Senate Sergeant at Arms ng security personnel na poposte sa labas ng bahay ng senador alinsunod sa mga kondisyon ng release on recognizance. Live mula rito sa Cainta Rizal, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. Oakwood Mutiny at Manila Pen Siege. Sa dalawang insidenteng yan ng pag-aaklas na kilala ng publiko sa Senador Antonio Trillanes IV. Magbalik tanaw tayo sa kanyang mga naging kaso sa report na ito. This is not a coup d'etat. We're not attempting to grab power. Unang narinig ng publiko ang pangalang Antonio Trillanes IV nang pamunuan niya ang mahigit 300 sundalong kumubkob sa dating Oakwood Premier Hotel sa Makati noong July 27, 2003. Kinundina nila ang mga di umano'y katiwalian sa militar at sa administrasyon ni nooy Pangulong Arroyo. Pero agad din silang sumuko sa ultimatum ng gobyerno at bumalik sa barracks. Kinasuhan sila ng kudeta. Sa kabila ng pagkakasangkot sa pag-aaklas, tumakbong senador si Trillanes sa ilalim ng oposisyon noong 2007 at nanalo kahit nakakulong.
na kami sa taong bayan. Walang gagalaw. Naniniwala. Walang gagalaw. Ngayon lang panahon. Pero muli siyang napasok sa gulo nang mag-walkout siya kasama si Brigadier General Danilo Lim sa pagdinig ng kanilang kaso sa Makati RTC na humantong sa kanilang pagkubkob sa Manila Peninsula Hotel. What we did actually is a moral obligation. Nitong October 12, inilabas ni Pangulong Aquino ang proklamasyong nagbibigay ng amnestiya sa lahat ng mga nag-aklas na sundalo at pulis noong Administrasyong Arroyo, kabilang na si Trillanes. At nitong nakaraang linggo lang, inaprubahan ng Kamara at Senado ang proklamasyon. Na-release on recognizance si Trillanes sa garantiyang ibinigay ni Senate President Juan Ponce Enrile na hindi tatakas ang kanyang kabaro. Para sa saksi, ako si Connie Sison, nag-uulat. Sa ibang balita, posibleng hingi ng Justice Department ang extradition ni Jessica Alfaro sakaling tumanggi ang star witness na makipagtulungan sa pagsimula ng re-investigation ng Visconde Massacre case. Handa naman daw ang kampo ni Hubert Webb na tumulong sa paghahanap sa mga tunay na salarin. Saksi si Teresa Andrada. No stones unturned. We should not leave any stone unturned in this investigation. Ito ang pangakong binitiwan ni Justice Secretary Laila De Lima sa muling pagbubukas ng investigasyon sa Visconde Massacre case. Magkatuwang ang DOJ at DILG na mamamahala sa Interagency Task Force na siyang muling mag-iimbestiga sa kontrobersyal na kaso. May 6 na buwan lang ang Interagency Task Force para matapos ang investigasyon at makapagsampa ng panibagong kaso. Alinsunod kasi sa Revised Penal Code, sa June 30, 2011 magtatapos ang 20-year prescriptive period sa pagsasampa ng kaso sa Visconde Massacre. Malaking hamon man daw, pagtitiyak pa rin ang kalihim. Kakayanin siguro, we have been ordered, so we have to do it. Ayon kay De Lima, sasailalim ulit sa investigasyon ang grupo ni Hubert Webb, bagamat di na sila pwedeng kasuhan dahil sa tinatawag na double jeopardy. Babalikan din ng task force ang 2 naunang grupo ng suspect na binanggit ng mga otoridad, ang Barroso Akyat Bahay Gang at grupo ng mga construction worker na nagtatrabaho malapit sa tirahan ng mga Visconde. Sa programang Tonight with Arnold Clavio, nagpresenta pa ang kampo ng mga Webb na makipagtulungan sa paghahanap ng iba pang suspect. In fact, we are trying to find ways to try to help. Diba, we have something in, we're not sure if it's possible, pero hindi ba po, yun din ang gusto namin. Gusto ko makita anong sasabihin nila sa amin. Isang manhunt nang nilunsad ng DOJ para mahuli sila Artemio Ventura at Joey Fillard, ang 2 pang suspect sa krimen na nagtatago hanggang ngayon. Susubukan din daw pabalikin ng task force ang star witness na si Jessica Alfaro. Kung tatanggi raw si Alfaro, posible raw na hingin nila ang extradition nito. Babalikan din ang mga mahahalagang ebidensya na nakuha mula sa crime scene. Ipinag-utos na ni De Lima na magsumite ng report ang NBI tungkol sa pagkawala ng semen specimen na nakuha mula kay Carmela Visconde. I told them to report to me kung sino talaga ang naging custodian ng semen sample para alamin eksakto kung yung chain of custody. Teresa Andrada ang inyong saksi. Bago magpasko, fully booked na ang mga biyaheng Bicol at Visayas sa Araneta Center Bus Terminal. Marami kasing bakasyonista ang nagpa-reserve ng maaga. Live mula sa Cubao, Quezon City, saksi si Dante Perelio. Dante? Yes, Maris, 5 araw nga bago magpasko ay pinili ng ating ilan sa mga kababayan na magbiyahe na ng maaga para hindi sumama doon sa nakagawi ang siksikan sa mga bus terminal. Sa ngayon ay hindi pag-aanong matao dito sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City. Paliwanag ng pamunuan ng Araneta Center Bus Terminal, mula kasi noong Sabado ay tuloy-tuloy na raw ang biyahe ng mga bus. Kaya kung may mga maagang umuwi ng probinsya ay di naiipon ng mga tao sa terminal. Kapansin-pansin namang sarado pa ang ilang ticket booth. Ang ilang nananatiling bukas, wala namang mahahabang pila. Ayon sa pamunuan, marami raw kasi ang nag-advance reservation. Kaya ngayon pa lang ay fully book na raw ang karamihan sa mga biyahe pa Bicol at pa Visayas mula Miyerkules hanggang katapusan. Mga chance passenger na lang daw ang mga hindi pa nakakabili ng tiket. Marami pong pasahero na po bukas daw kaya maaga kung sasakay. Kailangan daw, gabi pa lang magbibiyahe na kami para makauna kami pagkuha ng tiket. Kaya ayun, ganito kaming oras pumunta dito. Maris, paglilinaw lang, no, kahit nga fully book na ang maraming biyahe,
ay wala raw dapat ipag-aalala ayon sa pamunuan ng terminal dahil magdamag naman daw ang biyahe ng mga kumpanya ng bus. Ako si Dante Perello, ang inyong saksi.